Hi guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, at pag-usapan natin itong naging sagot ni BBM at ang mga comment dito ng mga tao tungkol sa naging sagot dito ni BBM. Actually, dito sa interview na to, may dalawang importanteng na itanong kay BBM. Okay, one of which is kung gaano ba daw kalaki ang yung pagiging kawalan ni VP Sara as a Deputy Secretary, which is basically hindi niya nasagot. Panoorin natin after ng intro. Ayun nga 'no, so nagkaroon nga ng interview kay, BBM dito. Tinanong siya kung, um, ano ba yung tanong? Panoorin muna natin guys. Sara Duterte from your cabinet? And ano po Ay, yung wait. napag-usapan nyo? How big a loss is Vice President Sara Duterte from your cabinet? And ano po yung napag-usapan nyo? What was the reason given by her? Bakit po siya nag-resign? Take note. Hindi niya po dalawa lang yung tanong diyan, dalawa lang yung tanong, pero isa lang yung sinagot niya. Pakinggan natin yung sagot ni BBM diyan. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-LCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Well, you know, we have to carry on, and the Department of Education is quite possibly, arguably, the most important department because education is that important. So no matter the change of leadership within the department, we still have to carry on. So we are now, at today's, I would like to be able to announce the appointment of the new Deputy Secretary by the end of the week. Sir, ilan po yung kinoconsider natin? Ba't kayo nagugulat? We cannot leave. Bakit nagugulat? Kasi pakiramdam nga. Una, nasagot ba ni BBM yung tanong, yung unang tanong? Kung gaano ba kalaking kawalan si VP Sara as a Deputy Secretary? Okay? At kung ano ba yung napag-usapan upon her resignation. So, hindi niya sinagot yung una. Kaya tuloy, yung reaction ng ibang reporter, okay, reaction ng ibang reporter, parang, okay, hindi ba sa'yo kawalan si VP Sara bilang isang DepEd Secretary mo at kailangan mo siya kaagad palitan? Well, dito sa part na to, nag-agree ako kay BBM. Kailangan na talaga niya maghanap ng kapalit kay VP Sara dahil meron lang 30 days na binigay sa kanya si VP Sara para makakuha ng kapalit niya. At the same time is mailipat na ni VP Sara yung kung ano man ang naumpisahan niya based sa mga gustong mangyari ni BBM sa Department of Education. Now, time is ticking for BBM. So, kailangan talaga niyang makakuha ng kapalit para sa position ni VP Sara. Now, the question is, ang nakakatakot lang dito, baka maging half-baked na naman ito. Okay. Para sa marami, grabe yung pambabatikos nila. Pero karamihan sa mga naging teacher na naging kasama ni VP Sara sa DepEd, lubos ang kanilang pasasalamat. Okay. Ang mga tao lang naman na hindi na-appreciate si VP Sara kung hindi member ng isang makakaliwang grupo o yung mga talagang tawag dito, gumagawa lang ng issue dahil may katapat na pera, yung mga pinagsasabi nila. Imagine niyo guys, no, even mga kakamping, thank her, yung mga teacher na kakamping, no, yung mga teacher, yung mga non-teaching staff, sobrang yung pasasalamat nila na ibinigay kay VP Sara. Mapa-DepEd man directly yan o yung mga teachers, sobra sila nagpapasalamat. Sabay si BBM, hindi niya masagot yung simpleng tanong kung gaano ba kalaki ang kawalan, no? Ang kawalan niya sa pag-alis ni VP Sara. Okay? Continue. Not leave it open. Ang importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang dun sa na walang secretary. Kaya
minamadali ko lahat. Sinasabi ko, bigyan niyo ako ng maraming pangalan. Ano man gusto natin? What do we need? Tignan natin na mabuti ulit where the status of the DepEd. What is now required? Ano pa ba ang kailangan gawin? So, what do we need? We need an educator? Do we need an administrator? Do we need an accountant? What do we need? And that's what we're trying to determine right now. Alam mo, sa totoo lang, kung itong si BBM ay isang HR recruiter or HR director, napakagaling niyang kumuha ng mga tao. That is one thing that I will say about him. Pagdating sa pagkilatis, pagkuha ng tao. Totoo naman, naniniwala naman ako dyan, na si BBM kukuha yan ng mga magagaling na tao. Okay? Yun lang, yung talagang magagaling na tao kinukuha niya, yun din yung mga tao na may prinsipyo. At yun din yung mga taong umaalis sa kanya. Pag at the end of the day, nakita na nila, okay, parang ganito lang yan guys sa mga trend ng networking. Bubulaging ka, na marami kang kita, na masaya, maraming, alam mo yung very promising, kumbaga, kung bakit ka nila kinukuha. Then pagdating na dun sa punto na naandun ka na sa loob, slowly, nag-unfold na yung totoong dapat na mangyayari o yung totoong gustong mangyari. So yung mga magagaling na yan, na maprinsipyo, they drift, umaalis sila. Diba? So nasasayang lang yung effort ni BBM to bring in great minds sa kanyang kabinete. Yung iba dyan, siguro kinukuha na lang ni BBM. I'm not gonna name names, no? Kinukuha na lang ni BBM out of utang na loob because of pangangampanya para sa kanya, pagtatanggol para sa kanya, and so on and so forth. Pero marami din akong kakilala na kinampanya siya na hindi naman din niya kinuha. Okay? Maraming nasirang tao, maraming nasirang buhay, maraming nalagay sa alanganin na hindi naman niya kinuha. Iba nga yung mga, lalo na yung matatandang loyalista. Maraming matatandang loyalista ang dismayado dahil hindi man lang sila na-appreciate. Kung tutuusin, wala namang magiging new loyalista or young loyalista kundi na rin dahil sa efforts ng mga old loyalista. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, excuse me, believe it or not, ang nagpatunay lang sa dami-dami ng magagandang ginawa ni Apo Lakay yung mga matatandang loyalista. So yung mga batang sumuporta, yung mga younger generation na sumuporta dito kay BBM, they gave it a chance. Bakit? Kasi yun yung sinabi ng mga matatandang loyalista Tapos at the end of the day, after manalo ni BBM, na-echapuera sila. And mind you, itong matatandang loyalista na to, isa na sila sa mga pinakadismayado sa mga nakikita nila. Because hindi nila nakikita yung pagka Ferdinand Marcos Jr. na to. I remember having this talk with I don't know if I can mention his name, but basta I had this talk with a very dear friend na yung mga old loyalista, the reason why they are still supporting BBM is because of Imelda Marcos. Pag nawala na raw ang Imelda Marcos, bibitiw na rin sila sa isang BBM. They will put all their efforts kay Amy Marcos. That's how I see it. Kasi sa totoo lang, sa pagiging Marcos, after watching tons of documentaries about mga naging, sabihin na lang natin yung era ni Marcos, ni Apo Lakay, napakalayo nung Marcos na yun sa Marcos na to. Super layo. Diba? Ngayon, here's the question. Hindi lang ba nasagot ni BBM yung tanong kung gaano kalaking kawalan si VP Sara within this less than 2 minutes na clip? O talagang hindi niya sinagot yung tanong?
Diba? I mean, if we're only basing our discussion dito sa video na to. Ngayon, kung titingnan natin yung iba sa 868 na comment, sabi rito ni Laguna Child, palaki natin guys para mas ma-appreciate nyo. Sabi ni Laguna Child, my biggest disappointment as a voter, but if it is between you and Lenny, I will still bet on you, sir. Sabi ni Malditang Waray, PBBM is oblivious. Sabi ni Iramtax, FL lang naman ang nagpapatakbo ng Pinas, che. Sabi ni Minda Phil, sising-sisi ako sa BBM kung pwedeng bumalik sa election, babawin ko boto ko at dun sa mga taong pinagtanggol kita para ikaw ang iboto. Sabi ni Rick Arthur, Franz Castro for DepEd Secretary. I really doubt it. If you put Tamba there, then we will lose too much, I guess. Sabi naman ni Biboy, maraming makukuha si Hintivirus, Castro, Lenny, marami pa. Huwag lang kumuha dito si Visayas at Mindanao. Talaga ba? Kahit sino magre-resign, laki ng binibigay na task, pero walang approved budget, tsaka kung pumapalpak ikaw sisisi. Sabi ng Vince, kung may people power kaysa ako sasabak para itama pagkakamali na boto ko kay BBM na bangag ng bahay. Really, sa mga taong ginalit ko at inasar ko nung eleksyon, humingi ako ng tawad sa pagtatanggol ko sa taong ito. Patawad po. Isa po akong nabudol na tao. Hangad sa langit kung sino pumalit DepEd is a big responsibility. Sabi ni Mr. Ray, hinintay pa po naman press kung kailan namin siya hinintay pa po namin press kung kailan na naman siya magre-resign as VP. Tanga ka. Utang ina, binoto yun, hindi naman inappoint yung bobong puki ng inan to. Sabi ni Dre Rule, I can see na nasaktan siya sa pag-alis ni VP Sara, pero talagang family first, just like what the former did. Ayaw kasi ni VP Sara ang Maharlika funds at Chacha, kaya di makumbinsi. I don't know about the Maharlika funds. But I guess, yes. It's not about the Chacha, but how they did the PI. Sabi ni Alma Johnson, bangag and denial. Tanggalan nyo ng budget malamang magre-resign na lang kaysa madami pa sa nasa ilalim nyo. Bobo ka talaga. Grabe, galit na galit si David. Mari, daanin na lang sa tawa-tawa, sir. Sir, extend ka ng 30 years, Pangulo namin, kayo lang. Putang ina. In 21 years ka, nagkagulo, gawin mo pang 30 years. Baka yung gera between Pilipinas at China, mangyari Pilipino sa Pilipino maggera kung mangyari in 30 years na yan. Di siguro. You know what, even with PRRD, I would not want him to have an extension. Or even if VP Sara becomes a president, I would not want that too. Enough na kung ano yung sinasabi ng Constitution. Darlene Aguirre, hindi nyo maramdaman dahil hindi siya pasikat tulad ng iba at higit sa lahat, the media is not for him. He's doing a great job. Naka-record naman na yan, ramdam mo o hindi. Ano daw? There are so many big problems that was left behind. The previous admin is trying his best how to be resolved, kaya dapat suportahan na lang ninyo. Ganyan, puro kayo pagsisisi. Ano daw? Maraming naging problema ang previous admin. Talaga ba halata sa mukha ni BBM na stress na siya? Si Senator Rivera na lang kasi magaling siya, gaya na lang ng pamumuno niya sa PhilHealth or si Franz Castro para mas daw siya kaysa sa kay VP Sara.
Oo nga. Pasok Prof. Clarita Carlos. Well, yeah, if ako para sa akin si Prof. Clarita Carlos, I would go for it. Nahiya siya sa mga ginawa ng tatay niya kaya nag-resign na siya. Talaga ba? Sabi niya kaya dito, dapat makapag-decide na agad si Madam Lisa Marcos sino DepEd Secretary kasi malapit na magsimula ng school year. Appoint mo na FL Lisa. The VP not telling the President the reason why she resigned from DepEd when asked speaks volume. Talaga ba? Hinihintay pa orders ni Mrs. sabi ni Pinay sa isla. I-appoint niyo si Franklin Miano. Sino bang ka-anuhan nito ni Franklin Miano? Magalit lang si VP sa kampanya yan lang. Ano daw? No comment. Yan lang ang sagot na yun. Well, here's the thing with VP Sara, no? Kung babalikan natin yung interview sa kanya, obviously, siya yung tipo ng tao na wala siyang panahon makipagpolitikahan. Di ba? Wala siyang, kumbaga, hindi siya magsasalita para pagpiestahan siya ng mga tao. Kasi pag nagsalita siya, definitely, pagpapiestahan siya ng mga tao, just like what's happening right now. Di ba? Ngayon, alam ko si tawag dyan. I think it was Attorney Trixie who said this, na sa tamang panahon magsasalita yan si VP Sara. For now, ang focus niya is magkaroon ng smooth transition between one DepEd secretary to the other. So, ayaw niyang mahaluan ng, na kung ano pa man. Actually, mas nakakatakot nga na hindi alam ni BBM yung reason kung bakit bigla na lang umalis si VP Sara. 'Di ba? Ano yung nakakatakot doon? Para sa akin, ang nakakatakot na part is wala nang tiwala si VP Sara sa kanya. Okay? Bilang presidente niya. I mean, paano ba? Bilang alter ego niya. Parang ayaw na lang siguro ni VP Sara na masangkot sa kung ano pa man kalokohan na nangyayari sa loob na we don't know. Na she knows and we don't. 'Di ba? She doesn't want to be part of any bullshit. Ayaw niya maging parte ng isang sistema. Kasi nga, ulitin natin, no? Base nga kay VP Sara, sabi niya, wala rin sa pagkatao niya, sa prinsipyo niya, at sa manner niya ng pagtatrabaho ang pamumulitika. So, most probably, those are the biggest reason kung bakit mas pinili na lang niyang umalis. Kasi ayaw niya maging parte ng bulok na sistema. Tama nga naman dito si Bon 13, you are the reason. Kanta ba yan? Sabi nila kan, yung bigla ka na lang magbibitiw sa pwesto ng walang malaking naimbag tapos basta alis na lang, walang dahilan. Kita mo walang silbi. Yung mga taong ganitong magsalita, akala mo malaki naging ambag sa buhay ng ibang tao. No? Nakakatawa. Si Lizard di yung, ano daw? Tanong yung asawa mo. Grabe. Ako, I'm okay with Robredo as a DepEd. Gusto ko maging DepEd yan eh. Ito na naman yung mga tangang no comment daw, 100 fans kung ano nangyari 2 years pa lang. Tanong nyo, total, sinusuportahan nyo rin naman si BBM eh. Tanungin nyo si BBM. Anong billion? Tanga mo naman. 125 million lang? Putang inang tong mga to. Yaman din lang naman sinusuportahan mo si BBM. Itanong nyo na ngayon si BBM, bakit niya nirelease yung 125 million funds na yan kay VP Sara? Para magamit niya as confidential fund niya. Wala nagtatanong kay BBM eh. Diba?
Sabi ni Gambini, experienced educator, administrator, of course, that's what DepEd needs, especially not corrupt. Tandaan nyo last year, isang retired professor ang ginawang DepEd secretary ni PRRD. Ano yung nangyari doon? Kamusta nangyari doon? 'Di ba? I wasn't really paying attention sa ano yung naging outcome doon. I think and I hope maraming naging success during her time. Pero dito kasi with VP Sara, kitang-kita mo na she was really making an effort to visit yung mga malalayong lugar para mas lalo niyang maintindihan ano yung mga pangangailangan ng mga teachers at saka ng mga learners natin. Ano yung mga, okay, sasabihin, kulang ng ganitong kulang ng ganitong klaseng, or kulang yung ng ganito kadaming, what do you call that, classroom. Okay. Ano yung mga consideration ng kakulangan nun? Kulang yung classroom. Kada lugar ba dito sa Pilipinas pare-pareho ang itsura? Of course not. And for somebody like a DepEd secretary, si VP Sara at that time, no? Para mas lalo niya maintindihan anong klaseng infrastructure ang kailangan ng eskwela na to. Ngayon, kung kailangan ng bato, paano yung transportation ng mga ganitong bagay, ganito. So, mas marami siyang nakikita. Tapos lumalaki yung exposure niya. With that, halimbawa, kakausapin niya si DPWH o kailangan ko ipa-construct niyo itong mga ganitong klaseng classroom. I mean, with the coordination of DPWH, di ba? Not only that, ano-ano mga kailangan? Like halimbawa, daanan, kalsada, bridge, para lang makarating doon. Hindi mo lang pwede, of course, sabihin na, dito sa lugar na to, kailangan ng classroom. May classroom ka nga, may school ka nga, hindi naman maayos yung daanan. Diba? Kita-kita naman natin yan sa mga pinapakita, if not sa Jessica Soho, sa Reporter's Notebook, yung mga ganyan. Diba? Ang daming documentaries na ginagawa na maraming far-flung areas na may problema sa daanan. At least doon, pwede rin i-include ni VP Sara, kailangan namin ng classroom dito, pero kailangan din namin maka-request through the LGUs na paggawa ng kalsada yan or paggawa naman lang ng tulay, di ba? Para sa mga learners natin at saka sa mga teachers. Iba nga, di ba? Actually, yung tita ko, may isa akong tita na principal sa isang island dyan sa Bicol. Imagine niyo nagsistay siya sa isla for a couple of days. Tapos weekend, uuwi siya ng bahay nila. May mga ganung senaryo na hindi natin alam. Nagulat pa nga ako talaga, tita. Na may mga ganun pala. Dapat yung mga ganung bagay, ma-address din yun. Syempre, safety din ng mga safety din ng mga teachers, ng mga principal, at ng mga kung sino-sino na pumapasok dun sa isla na yun. Diba? Hindi lang naman tita ko yung bumabiyahe papunta doon sa isla na yun. Most probably yung mga teachers. Kung i-compare natin yung naging flexibility ni VP Sara at saka ng previous DepEd secretary. Kay VP Sara, makikita mo kung gaano siya ka-active. Diba? Tapos kung makapagsalita yung mga Pilipino, lalo na yung mga anti-Sara Duterte, kala mo, ang dali-dali ng trabaho ni VP Sara. Tapos kayong nagbabati ko sa kanya, hindi nyo rin magawa yung ginagawa niya. Diba? Pag nagsalita kayo patungkol sa ginagawa niya, make sure na pag kayo nandoon sa position na yon, you are better than her. Kung hindi, then shut the fuck up, diba? Hindi pwede. What if si FL na lang? Hindi pwede. Kasi nagsalo si Palaka kaya nag-resign siya kasi sinampal ako na. No comment again from VP Sara. Wag na lang pag-usapan. Asawa mo na nilagay mo.
Sad ang mamamayan nag-resign si Sara, pero pag mag-resign si BBM as president, magbubunyi ang buong Pilipinas. Kung ako yan, magiging masaya ba ako pag nag-resign si BBM? Honestly, I don't know. Pero sa nangyaring ito, sa ginawa nila kay VP Sara na wala siyang nagawa to protect VP Sara, I'll be okay. Pero hindi ako magiging happy siguro. Hindi ako magiging happy to the point na magbubunyi ako. Yung mga ganung levels. Iantay natin. Actually ako, kung sino man ipapalit kay VP Sara, sa totoo lang, no, para sa akin. VP Sara will become the standard eh. Like yung pagpunta-punta niya ng mga lugar. I'm not sure kung nalibot na ba ni VP Sara yung buong Pilipinas to know exactly ano pa yung mga problema ng iba't ibang probinsya, municipality, barrio na pertaining sa issue ng education sector. May hirapan sila na pantayan si VP Sara. Kaya, pero may hirapan sila. Hindi naging madali ang trabaho ni VP Sara sa DepEd Secretary. 'Di ba? Sinisigaw nila si Prof. Clarita Carlos. Ako, I really don't mind. Mukhang maganda si Prof. Clarita Carlos maging DepEd Secretary. Pero bakit siya tinanggal as one of the advisors? Hindi nang tanong ko. 'Di ba? Hindi nang tanong ko. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo kung tama ba na hindi nagbigay ng comment si BBM tungkol dun sa tinanong sa kanya. Kung gaano bang kalaking kawalan si VP Sara na hindi niya na nasagot dito sa interview na to.